Masakit kapag inaayawan ka. Gawin mo ito para masaktan din siya. Yes. Kung gusto mong masaktan din yung partner mo sa oras ng inaayawan ka, ay bibigyan din natin siya ng pasakit. Actually mga utol, meron po talagang teknik dyan na hindi pwedeng ikaw lang ito yung masasaktan. Kasi once na masaktan din yung partner mo, ay mabubunutan ka rin ng tinik kahit paano. Yes, na maiibsan yung pasakit mo. Kumbaga pa parang something na satisfying, no, na parang nakahiganti ka kahit kaunti. Pero once na makikita mo siyang masaktan or nasaktan, ay masarap din ito sa damdamin. Tama? So ito ngayon, isa-isahin natin, no? Or pag-usapan natin na kung sakali na iniwang ka man ng partner mo or lalong-lalo na kapag nasa situation ka sa ngayon na inaayawan na. Oh. Okay, Kuya Kiko, yes, napakasakit nga. Sobrang sakit. Pero ito na nga mga utol, bago ka magdadamdam ng pasakit mo dyan, ay meron po tayong gagawin. Okay? Ito po ha, una nga sa lahat, kailangan muna nating tignan kung ano yung mga dahilan kung bakit bigla na lang silang umaatras or kung bakit inaayawan ka. No, yung tipong mapapaisip ka talaga na, uy, teka lang, bakit ganon, no? Pabigla-bigla na lang, hindi ko napaghandaan, and hindi ko ine-expect na iiwan niya pala ako, na lulukohin niya pala ako. Yeah, so ngayon, kaya masakit kasi nakakabigla eh. No, hindi ko napaghandaan. So ito, ang dalawang rason utol, na yung una nga sa lahat is dahil nga po yan sa kampante. Yes, kailangan natin itong pag-usapan, na kailangan din nating balikan ng tanaw. Kasi for sure, baka hindi mo alam, no, na ito pala yung naging dahilan. Kasi nga, maybe nabubulagan ka na dahil nga sa sobrang mahal mo na yung isang tao. So ngayon ha, na kung mapag-usapan man natin ay tiyak sigurado maimulat mo ang iyong isipan sa katotohanan. Kaya pala, no, matagal na pala akong bulag ng bulag sa kanya. So ito nga, na yung unang rason is dahil po sa kampante. Na yung hindi ninyo alam dahil sa maling pagtrato, no, habang kayong dalawa pa is napapalaki at saka napapalaki pala yung ulo ng partner mo sa mga gawain mo rin. Na yung hindi mo rin namamalayan na yung magiging resulta is hindi din pala maganda, na ikasisira din pala ng relationship ninyo. So that's why kung minsan dahil sa kampante ay mawawalan po ng takot yung partner mo sa iyo. And ito po yung magtutulak sa kanya, no, sa kasalukuyan na mas lalo pa itong magloloko dahil nga wala siyang takot sa iyo. So kumbaga pa, kampante siya na kung iiwang ka man niya, alam niya na may taong maghihintay sa kanya, no, may taong maghahabol sa kanya, na kung sakali din na kung hindi man magtagumpay yung bagong relasyon niya, ay may babalikan siya. Kumbaga pa, ginagawa kang reserba. Kumbaga pa, naiisip or nare-register din sa utak ng isang tao na pwede ko palang gawin nung lahat-lahat ng bagay na gusto kong gawin. Kasi I know, kampante ako na yung babae or yung partner ko na ito ay nandyan lang naghihintay. Kasi sa pamamagitan pa lang ng kinikilos niya ay nagpapahiwatig na takot din siyang mawala ako. Yes. So nang dahil sa kampante utol, kaya ito ngayon humahantong or nahahantong sa naiiwang ka or iniiwang ka na sa ngayon. Yes. And yung pangalawang rason pa dyan ay probably ito nga, baka hindi din ninyo namamalayan, ay matagal na pala itong pinagplanuhan ng partner mo. Na uy, oo nga Kuya Kiko, no, kaya ako nasasaktan sa ngayon kasi parang hindi ko inaasahan. Pabigla-bigla na lang na parang ganun lang kadali sa kanya, no, and then sa ngayon bigla niya na lang akong iiwan, bigla niya na lang akong aayawan. So dahil hindi ka nakapaghanda is talagang masasaktan ka. So pero yung hindi mo alam, no, habang kayong dalawa pa lang sa loob ng relationship ay
pinagpaplanuhan na po ito ng partner mo. Na maybe may natatarget na siya, or maybe bago pa lang siya pumasok sa relationship ninyo, bago kanya ligawan, or bago pa maging kayo, ay may mga plano na po ito. Na yung babae na ito ay gagamitin ko lang, na yung babae na ito ay pagsamantalahan ko lang, na yung babae na ito is pakinabangan ko lang. My God. Habang kumukuha pa ako ng buwelo, na habang single pa ako, na habang wala pa akong jowa, yes, mag-aliw-aliw muna ako. So parang pastime ka lang. Yes. So, and then ito ngayon, once na makamit niya na, o nakuha niya na yung lahat-lahat, pagsawaan ka na, iiwang ka na. So yun po, ang mga dalawang rason na maaari talaga utol. Diyan lang po yan sa dalawang rason or sa dalawang dahilan. So ngayon, Kuya Kiko, ano ang dapat nating gagawin? Ano ba yung teknik na ito na para masaktan din siya? Well, actually utol sa dalawang rason na ito, walang ibang ginagamit yung partner mo kundi yung kanyang utak. Isipan. So kung ngayon dahil nasasaktan ka na, sigurado, no, na yung mas mangingibabaw or yung mas umiiral sa ngayon, no, sa damdamin mo is yung puso mo. So ngayon, no, kung puso ang tanging ipanlalaban mo sa partner mo na isipan ang ginagamit niya, sino yung talo? So ngayon kung sa isipan mo na parang ako nga yung talo, Kuya Kiko, no, kasi hindi naman marunong mag-isip yung puso, yes, talagang matatalo ka dito. So ngayon, may hint na siguro kayo kung ano yung dapat ninyong gagawin or gagamitin, kung ano yung dapat ninyong paiiralin. Walang iba utol kundi isipan din. No? So ngayon, isipan versus isipan. Na kapag ito yung ginamit mo utol ay may chance na ikaw pa yung magwawagi. So ito ngayon, i-feed ko sa inyo kung ano yung dapat ninyong gagawin. Sa ngayon, na kinakalasan kayo, inaayawan, na ipinagpalit, na kung ngayon mismo, sa oras na ito o sa araw na ito na iniiwan kayo, wala kayong ibang gagawin utol kundi umatras din talaga. No, wag nang magpatumpig-tumpig pa. Kumbaga pa, wag ka nang magdadalawang isip, nakabulin pa siya, no, na magmamakaawa pa sa kanya, na humangad ng explanations. Subukan nyo po na umatras talaga kayo. Na yung tipong wala ka ng questions, no, na hindi mo na nangangailangan or hindi ka na nangangailangan ng kasagutan, no, galing sa kanya. Tiyak utol, mapapaisip or maku-curious talaga yung taong umaatras sa iyo. Uy, teka lang, bakit parang naunahan pa ako dito? Bakit parang handang-handa din siya? Akala ko kasi parang hahabulin niya pa ako. Akala ko kasi is patay na patay ito sa akin. Ang akala ko kasi is makadiretso na ako, no, na parang wala lang. Pero bakit parang naaapektuhan ako? Yes, kumbaga pa, biglaan din na mahihila natin yung energy niya. Na kung sa ngayon, utol, yes, given na ganito talaga yung mangyayari na masasaktan ka. Pero takip puso ka muna, kundi isipan ang dapat mong pagganahin. Kagaya sa pinagsasabi ko, sa kung ano man yung sinasabi ko dito, ngayong alam mo na ito pala ang dapat mong gagawin is kailangan mo talagang gagawin ng takip puso. Na bahala na, sige, gagawin ko. No? Na dahil inaatrasan ako sa ngayon is kailangan ko ring umatras ng walang pasabi. Hindi ko na kailangan tanungin siya kung bakit. No need na kung ano pa yung mga rason niya, kung ano man yung dahilan niya. So yun na nga, sinabi ko na yung dalawang dahilan. So all you have to do now is umatras ka utol. Subukan mo talaga kasi tiyak, magagaranti ako sa inyo, 100% masasaktan talaga yung partner mong umaatras na sa'yo. Yes, mauunahan mo siya dito. Kasi utak yung ginamit mo hindi puso. Talagang siya mismo ay magtataka, mapapaisip, maku-curious na kung bakit parang wala lang sa'yo, na kung bakit bigla mo na lang tinanggap kaagad yung pag-ayaw niya, na kung bakit hindi ka rin naghahabol, na kung bakit hindi ka rin nagmamakaawa sa kanya. Yes! Ha? Mananalo ka talaga dito. Na once na mahihila mo yung energy niya, sigurado utol, agad-agad, hindi kinatagalan ay magpaparamdam na naman yan sa'yo. Babalikan ka na naman neto. So magpapauto ka pa ba? Okay? So yun lang po yung technique natin. Napakasimple lang, napakahirap gawin, di ba? Madaling sabihin pero napakahirap gawin. Pero sa mga taong nakagawa na neto is alam na kaagad nila kung ano yung dapat nilang gagawin. Wala nang pag-aalinlangan, ginagawa nila kasi alam na nila kung ano yung magiging resulta. Which is kapayapaan, kaginhawaan, mabubunutan ka ng tinik utol.
once na masaktan mo rin yung taong umaayaw sa'yo. Subukan mo para makamit mo rin yung kapayapaan. Okay? So yun lang po, maraming salamat. And then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment nandyan sa ilalim and sasagutin natin yan, lalong-lalo na sa YouTube channel namin. Pero kung gusto nyo talaga ako makausap one-on-one, ako po mismo, yes, privately, no, na hindi na i-ere, na hindi na natin i-record, yes, pwede po. Ha? I-PM nyo lang po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Usap-usap po tayo doon. Maraming salamat ha. So ingat kayo. God bless and babu! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang itong nakayanan ko. Nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para